Yoon pong pagsuko natong si Bong Revilla, saglit siyempre ay pinuri at positibo ang makikita nating reaksyon ng mga kababayan natin sa kanyang pagsuko. Buti pa daw siya, sumuko, haharapin ang kanyang kaso, pero yung mga katulad ni Harry Roque, Bato de la Rosa, yan mga duwag daw. Matapang, matapang ang ipinakita daw netong si Bong Revilla ay isang katapangan. Pero kasi sa tingin ng marami rin, umaasa rin kasi yan na sa mga susunod na pagkakataon makakalaya rin. Akala niya kasi mauulit yung nangyari dati na siya ay pinalaya ng Sandigang Bayan under Duterte administration. Naku, sana hindi na. Sana wala nang maulit na pagpapalaya. Sana ay tuluyang pagbayaran ng mga katulad ni Bong Revilla yung kanilang ginawa. Panggagago at pangwawalang hiya yun sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Oh, ito pa, susunod na si Mr. Joel Villanueva, si Senator Villanueva, na mukhang sa ngayon ay kabadong-kabado na. Magtatago ba itong mokong na ito or gagayahin ang drama? Bakit ko sinabing drama yung kay Bong Revilla? Kasi ba naman, nagdala talaga ng mga taga-suporta na mukhang isang printer lang ang ginamit doon sa mga placard na kanilang ipinapakita. At ginagamit pa ang Diyos talaga na kuno ay nasa panig ng katotohanan si Bong Revilla at alam ng Diyos ang katotohanan. Huwag ganon. Huwag kayong manggamit ng nasa taas. Hindi bagay. Nakakapangilabot ang ginagawa niyo. So ayan, magtatago ba itong si Villanueva or magdadrama rin katulad ni Bong Revilla? Magdadala rin ng mga supporters, maghahakot din ko na ng mga supporters na magpapakita rin ng pagsuporta nga sa kanya. Ganon din ba ang mangyayari? Naku, mukhang mas madrama daw itong si Villanueva. Pero sa ngayon, yun nga, masaklap to mas malala ang kanyang kaso. At mukhang wala na talagang ligtas. Ito si Joel Villanueva. Matutuluyan na makukulong etong mokong daw na ito. Merong tatlong non-bailable malversation cases sa DOJ, etong si Villanueva. Tatlo. Non-bailable. Graft kasi ata available, kaya nakapag-bail si Bong Revilla. Pero yung malversation of funds, public funds, non-bailable. Yun yung pagkakaintindi natin. Sino ba naman kasi ang makakatulog sa gabi ng mga ganito, na ganito ang kaharapin yung kaso, ay talagang matindi. There is a very slim chance na makiklear etong isang ito sa tatlong kaso. Sabihin na natin, maklear ka dyan sa isa. Paano yung dalawa? Ito pa, dahil sa pagiging aligaga, ito na, makikita mo talaga na kabadong-kabado na ang kampo na itong si Villanueva. Villanueva asks for more time to submit counter affidavit in Bulacan flood control case. Nahirapan siguro kung ano yung swak na script, kung ano yung papatok na palusot at script nga nila. Good luck.